Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bago natin simulan ang ating nakakaiyak na kwento ngayon, ay nais ko po munang magpasalamat sa ating mga followers, supporters at sa ating mga tagapakinig. Special shout out kay Kasim A. Mining, Ismail Abbas Salipada from Kabuntalan, Sabaha Agaw Sampulna from Lambayang Sultan Kudarat, Warda Batunan, Princess Abbot Furniture from Bagumbayan Sultan Kudarat, and Haji Raida Abdurrahman from Barangay Sugadoldas. Ang ating kwento ngayon ay true story na pinamagatang nagpakasal ako sa maling babae. Ang sabi niya, pinakasalan ko siya, but I don't love her. Pinakasalan ko lang siya dahil sa nasa isip ko na siya yung kapatid niyang babae. Pareho kasi silang nagsusuot ng niqab. Ang pagkakamali ko lang ay hindi ko na itanong sa ate niya ang pangalan bago ako magpasyang pakasalan siya. Nagkagusto ako sa unang pagkakataon, ngunit nagpakasal ako sa maling babae. Nalaman ko lang ang lahat ng aking pagkakamali nung kasal na kami. Nabigo ako sa punto na hindi ko siya tinrato ng mabuti. Hindi ako natutulog sa tabi niya. Hindi ko hinahalikan ang kanyang noo at hindi ko sinasabing mahal ko siya. Palagi kong pinaparamdam sa kanya na hindi ko siya mahal. At kung gusto niyang iwanan ako at masira ang aming pagsasama, ay maaari niyang gawin ito ng malaya. Hindi ko siya ginigising upang magsagawa ng aming sala. Sa halip, ay siya pa ang gumigising sa akin sa bawat oras. Ngunit kailanman hindi ako tumayo sa harap niya upang kanyang maging imam. Pero siya, she is never fails everything for me as my wife. Inalagaan niya ako more than I deserve. Nakangiti pa rin siya sa akin kahit alam kong sa loob-looban niya ay sobrang nasasaktan na siya. Patuloy siyang nagsasabi sa akin na mahal kita sa umaga, sa hapon at kapag natutulog na kami. At lihim niyang ginagawa ang kanyang pagsasala kasama ako ng malayo sa akin. Hanggat sa isang araw, sinigawan ko siya nang dahil sa aksidenteng pagkasira niya sa paborito kong t-shirt. At wala siyang kahit anong sinabi sa akin. Sa halip, tumingin siya sa ibaba at umiyak. At nang tumalikod na ako sa kanya, ay nakarinig ako bigla ng isang kalabog at ingay mula sa kanyang kinaroroonan na naging dahilan ng pagharap ko sa kanya. Hindi ko kayang ilakad ang aking mga paa nang makita ko siyang walang malay. Sabay ang mga luha kong pumapatak nang hindi ko namamalayan. At ang aking hininga ay naging napakahirap para sa akin. Subhanallah, tumakbo ako sa kanya at sinubukan kong tawagin ang kanyang pangalan ng maraming beses upang gisingin siya. Ngunit di na siya nagising. Sumigaw ako upang humingi ng tulong sa mga kapitbahay para madala siya sa hospital. At nang makarating na kami sa hospital at narinig ko ang sinabi ng doktor, ay nanlumo ako. Nawala ang aking lakas. Hindi ito totoo. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na hindi ako makapaniwala dahil siya ay nasa kanyang huling yugto or stage. At tinanong ko ulit ang doktor, ano ang huling yugto? Ang sagot niya ay mayroon siyang cancer. Patuloy namin siyang pinapagamot mula nung unang araw na binisita niya kami. Ngunit kalaunan ay parang hindi na niya ito ginagawa. Para akong nagalit sa sinabi ng doktor. At sinabi ko din sa doktor na papaano nangyari yun. Hindi ka nagsasabi ng totoo. At patuloy na nagkukwento ang doktor. At ang sabi pa ng asawa mo sa amin ay karapat dapat daw na ikaw ang naging asawa niya. Sinabi niya sa amin na gusto niyang gumaling dahil sa iyo. Gusto ka pa niyang makasama at alagaan. Ikaw lang ang tanging dahilan kung bakit gusto niyang mabuhay pa. Pero sa tingin ko hindi na niya magagawa yun
dahil sobrang nahihirapan na siya. Ang tanging magagawa lang natin ay magdua para sa kanya dahil ang Allah lamang ang may kakayahang gumawa ng mga imposibleng bagay. Panatilihin mo na lang ang iyong pananampalataya. Hinawakan niya ang aking balikat at lumakad na siya papalayo. Sa tuwing naalala ko ang sinabi ng doktor, pakiramdam ko ako na ang pinakamasamang asawa. Ako ay isang halimaw. Hindi ko lubos maisip kung bakit at paano ko siya tinrato ng ganon at hindi ko man lang napansin na may malala na pala siyang karamdaman at nahihirapan na siya. Nang makita ko siyang nakahiga sa kama ng hospital, na-realize ko ang isang bagay na mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Pero nagbubulag-bulagan ako at hindi ko ito pinakita sa kanya. Hinayaan ko ang aking sarili na baliwalain ang nararamdaman ko sa kanya. Nakalimutan ko ang sinasabing qadar. Nakalimutan ko ang pagpapakasal sa kanya ay hindi pagkakamali, kundi ito'y kapalaran. I forgot that everything happens because it's the best. Nakalimutan ko na ang plano ng Allah ay mas mahusay kaysa sa kung ano ang plano ko. Ngayon, nagsisisi ako ng sobra-sobra. Nang magising siya, tumingin siya sa paligid at nang magkasalubong ang aming mga mata, ngumiti siya at sabay-sabing, paumanhin asawa ko. Pumatak uli ang aking mga luha, sabay yakap ko sa kanya ng napakahigpit at sinabi ko na ako ang dapat magsasabi niyan sa iyo. Paumanhin sa lahat-lahat, parang awa mo na, huwag mo akong iwanan. Mahal na mahal kita. At sabi niya, huwag mong sabihin yan. Hindi naman kita iiwan at huwag kang magsinungaling sa akin dahil lang sa may sakit ako. Alam ko naman na ang mahal mo ay ang aking kapatid na babae. Tumingin ako sa kanya at nabigla ako at bigla kong nasabi sa sarili ko, paano niya kaya nalaman? Ang sabi naman niya, halata naman asawa ko at may kasabay na tawa. Kaya wag mo nang sabihin na mahal mo ako nang dahil lang sa nakikita mo akong nahihirapan. Huwag kang mag-sorry sa akin dahil ito ang kapalaran ko. Gusto kitang alagaan ng matagal ngunit parang hindi ko na ito magagawa pa. Gusto kong sabihin sa iyo palagi na mahal kita hanggang sa pagtanda natin pero hindi ko na rin magagawa yon. Gusto ko ipadama sa iyo na ako ang pinakamaswerteng babae dahil pinakasalan mo ako. Palagi kong sinasabi sa Allah na kung di man kita magigising sa Fajr na sala, sana maabot ng Allah ang iyong kaluluwa at gisingin ka sa bawat oras na yan. Yun ang sabi niya sa akin at nakangiti siya at sabi ko sa kanya, huwag mo akong iwanan please, nakikiusap ako sa iyo. Ngunit siya ay ngumiti lang at hinagkan ang aking noo. Asawa ko, ito ang unang pagkakataon na hinagkan ko ang iyong noo na ika'y gising. Lagi kong hinahagkan ang iyong noo habang natutulog ka. Ngunit maaari bang humiling ako sa iyo ng pabor? Tanong niya. Hindi ko siya sinagot dahil hindi ko kayang magsalita. At sabi niya sa akin nang ngumingiti pa siya, pwede ba tayong magsala ng magkasama? Pwede ba kitang maging imam? Hindi ko napigilan ang aking mga luha dahil sa oras na yon ay oras na ng Salatul Maghrib sa araw ng Biyernes ng gabi. Kami ay nagdasal na ng magkasama. Nagawa niyang tumayo para lang magawa ang sala at habang nagsasagawa kami ng sala, ang aking mga luha ay hindi ko mapigilan at pagkasabi ko ng Assalamualaikum, nagtaslim na ako ay nakita ko siyang nakasudyod pa na hindi na siya gumagalaw. Gusto kong tumakbo sa kanya pero tinuloy ko ang aking dua. Na ya Allah, bigyan mo siya ng kapayapaan at ipasok siya sa paraiso. Oo, alam kong wala na siya. Pero ang pagmamahal ko sa kanya ay mananatili sa puso ko hanggang ako'y nabubuhay.
Habang binabasa ko ang kwento na ito, ay hindi ko mapigilan ang aking mga luha. Ika nga sabi nila, malalaman mo lang ang iyong halaga kung ikaw ay wala na. Malalaman mo lang ang pagmamahal sa'yo kung ikaw ay nasa huling yugto na. Lahat ng pagsisisi ay nasa bandang huli. Along with having a life death is surely be there. Walang limitasyon ng edad para sa kamatayan kung ito ay iyong oras na. Maaari kang mamatay ng walang karamdaman, maaari kang mamatay kahit hindi ka matanda, at maaari kang mamatay sa pamamagitan ng hindi ka pahanda. Maaari kang mamatay kahit nanaisin mo pa ring manatili sa iyong mga mahal sa buhay. You can die if Allah wanted. Lahat ng bagay ay nangyayari at may dahilan, ngunit tiyak ang dahilan niyan ay maaaring makunan ng aral at ma-realize ang isang bagay at pagsisisi sa isang bagay. Hanggat nandyan ang mga taong nagmamahal sa'yo at inaalagaan ka, magpasalamat ka at patunguhan mo sila ng mabuti.